sa ating pamahalaan at sa ating presidente. Nandito tayo ngayon sa Cayetano Arellano Elementary School dito sa Caloocan at ito ay binigyan rin namin ng tulong sa pamamagitan ng BBM Batang Busog Malusog Nutrition Program. Kaya ako ay nananawagan sa mga vloggers na inyo ring ipakalat itong mensahe na ito upang magsilbi tayong halimbawa at inspirasyon para sa ibang mga may kakayahan, lalo na yung mga kumpanya na malalaki at nang sa ganon ay gawin nilang programa din ang BBM Nutrition Program. Sana ay gawin nilang corporate social responsibility ito at sana ay magbigay na sila ng tulong diretso na sa school. Huwag na kayong dumaan sa opisina namin. Pwede naman kayong makipag-usap sa mga district supervisors at saka or district superintendents at sa mga principals at direkta na kayong makipag-usap at magbigay ng tulong. Ito ang aming hangarin, ang mabuhayin ang diwa ng bayanihan ng pagtutulungan upang sama-sama tayo sa bagong Pilipinas. Sek, may tanong po ako. Sek, yung mga private sector po pala ang tumutulong po sa inyo right now? Oo, sa katunayan ay ang SM Foundation ang unang-unang nagpahayag ng hangarin na tumulong sa ating programang BBM Batang Busog Malusog program, nutrition program. In fact, hindi nga kami lumapit sa SM, sila ang tumawag sa amin na gusto nila na tumulong dito sa programang ito. Sek, nagulat kami dun sa laman yung pinamimigay niyo po. Kompleto po pala. Nutrition talaga yan. May gatas, may oatmeal. Ilang araw din nilang kakainin yung kanilang oatmeal. At yung gatas naman ay alam naman natin na napakahalaga sa nutrisyon ng mga kabataan. At yan naman ay we are doing our best to sustain this program. Secretary, good morning po. Sir, other lang po issue. Sir, hingi sana kami ng comment ninyo in observation. Ano kayang sekreto bakit yung trust rate o satisfaction rating ni PBBM based sa SWS from positive 43 naging positive 47 ng last quarter ng 2023? Ano kayang mga dahilan, sir? Kasi napakaganda naman kasi ng pamamahala ni Presidente Bongbong Marcos. Kagaya na lamang ng inflation rate natin ngayon ay 2.8 na lamang. Noong panahon ng pandemya, umabot yan ng almost 8. And ang ating employment rate ngayon ay 96.9. Napakarami ng employment ngayon. The highest employment rate in 18 years sa loob ng 18 taon. Ngayon sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos ang merong pinakamataas na employment rate. At dito sa ASEAN countries, tayo ang may pinakamataas na gross domestic product. 5.6, tayo ang pinakamataas. Nalampasan natin yung mga mas malalaking bansa sa atin. Dahil yan sa magandang pamamahala ni Presidente Bongbong Marcos. Sir, one last question po from behind it. Sir, the last time po nakasama po ako ng batasan at ng Malabon. Tinalive ko po kayo, sir. Tapos naririnig ko po sa mga subscribers ko from OFW, Luzon, Visayas, Mindanao. Sir, kung baka pwede daw po ba tumakbo daw po ba kayo ulit this coming 2025? Ano po masasabi niyo? Depende yun sa magiging kahilingan ng ating Pangulo, BBM Bongbong Marcos. Kung kinakailangan ng tumakbo o hindi, o kinakailangan pang manatili ako sa paninilbihan sa publiko sa pamamagitan ng kanyang administrasyon. Malalaman ko yan pagka mga bandang October na. Ako ay isang sundalo ng ating pamahalaan, ng ating presidente. So susunod ako sa kung ano ang gusto niya mangyari. Maraming salamat po. Sir, last question po. Sa akin naman, Joshua Corpus Vlog po. Sir, pinupulaan ngayon yung travel ni Pangulo, foreign trips. Kayo po isa sa mga nakita ko sa mga post po ninyo, like yung sa Siemens, na talagang para sa inyo, napakaganda para sa Republika ng Pilipinas. Sir, ano po ba yung komento ninyo sa mga taong ito?
Siguro ay talaga lang na magmulat sa pool ay sila ay mga oposisyon. Kasi ang mga foreign travels ni Presidente Marcos, Bongbong Marcos, ay malaking tulong sa ating ekonomiya. Kagaya na lamang nung nakausap niya ang Vietnam at ang Cambodia para maging steady ang supply ng bigas sa atin. Dahil talaga naman sa ngayon, ang ating produksyon ng bigas ay kulang pa rin para sa ating domestic consumption. At nakakapag-imbita siya ng mga foreign companies na mag-invest dito sa atin. At sa katunayan, yung Siemens ay interesado sila na sumali sa mga railway projects natin. At kahapon naman ay kausap ko yung mga companies sa Korea na gusto nilang mag-join sa mga PPP projects natin, kagaya ng mga subways, mga tulay at mga airport. Kaya napakaganda ng resulta ng mga travels ni Presidente Bongbong Marcos. Kasi kung hindi niya nang gagawin yan, paano niya makakausap yung mga heads of state ng iba't ibang bansa? Paano tayo makikipag-ugnayan? Paano tayo makakahingi ng mga pabor? Paano tayo makakapag-establish ng mga business and trade relations kung hindi siya babiyahe? Siyempre, iba pa rin kung ang presidente mismo ang nakikipag-usap. Question po, last na po. Makulit po talaga ako eh. Last na. Ano pong situation, ano pong masasabi niyo kay Sir Gideon? Yung kay ano? Okay guys. Oh, sige. Medyo malalim yun. Ayoko sabihin. Basta ako. Okay, sige. Thank you. Kamusta po ngayon si Larry Gadon bilang isang secretary sa? Okay naman at kung masusundan niyo yung okay naman ang aking kalagayan at ang aking mga ginagawa. Kung masusundan niyo yung aking Facebook page ay nakalagay naman doon, nakapost doon yung mga iba't ibang mga aktibidades na aming ginagawa ng Office of the Presidential Advisor on Poverty Alleviation. At marami rin tayo mga proyekto na hinahanda ngayon. At although hindi pa nagkakaroon ng katuparan yung iba namin pinaplano, ay yun naman ay kasalukuyan namin ginagawa. At patuloy ang pakikipag-ugnayan ko sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang matugunan natin yung ating pagtulong sa ating mga kababayan, particularly yung pagbibigay ng trabaho. So meron bang gusto magsunod na katanungan tungkol sa pagkakamusta kay Secretary? Pwede pong lumapit kayo dito sa harapan sa akin. Hindi na po ba tayo? Para magtutuloy tayo sa susunod na